Tinawag mga kababayan na shameless ni Congressman Acop itong si Senator Bato. At sabi ni Acop na isa ring general before na naging congressman. Ito anyang si Bato, isang loyal K9 ni Digo. Madaling sabi, si Bato anya, walang iya na isa ring loyal na aso. Sa Tagalog, ganun eh. K9, di ba ang K9? Aso. Isang loyal na aso ni Digo. Yan po ang sabi rito sa Manila Bulletin. Sagot po ni Congressman Acop. Matapos na sabihin ni Bato, yung mga members ng Congress daw, mga walang prinsipyo at mga oportunista. Dahil sa pag-criticize mga kababayan sa war on drugs, yung investigasyon kasi ng Congress sa war on drugs ng previous administration ng kanyang amo na si Maudigs. Umusok si Congressman Romeo Acop na isa ring general. Mas senior po si General Acop, si Congressman Acop kaysa kay Bato sa PNP. Ayan po. General na itong si Acop. Ito, hindi pa siguro kernel pa sana tong si Bato. Kaya kinastigo ni General Acop, Congressman Romeo Acop ng Antipolo City. Itong si Bato, napakawalang yamuan niya. Isa kang loyal K9 ni Digo. So, sabi dito, mga kababayan sa balita, Acop took strong exception to De La Rosa's claims. He noted that the latter's rise to the leadership of the Philippine National Police was due to his close ties with former President Rodrigo Duterte. Kung mayroon man niya, sabi ni Acop, if anyone is the real opportunist, kung may oportunista niya, yun ay si De La Rosa, who shamelessly used his ties with the former president to rise from PNP chief to senator, leading a bloody drug war that targeted the powerless while shielding the powerful. Sabi po ni Bato. Sabi po ni Acop, kung may oportunista niya, walang iba, ikaw yun. Ginamit mo niya yung closeness mo kay Digo para maging senador. Hindi tulad po ni Acop na sariling sikap niya. Nang mag-retire siya mga kababayan as PNP General, tumakbo siya na hindi dumikit sa isang sa kung kaninong politiko. Siya mismo on his own, tumakbo as congressman at nanalo. Pero si Bato, sumipsip ng todo po kay Digo. Ginamit pa yung kanyang posisyon sa PNP, nag-ikot sa buong Pilipinas, nagpagawa ng tulad nung sa Jollibee. Yan ang tawag noon, nakalimutan ko, na kaitsura niya. Nagpagawa yan si Bato, ng parang yung sa Jollibee po. Na gumaganon-ganon. Nag-ikot sa buong Pilipinas para i-promote yung kanyang sarili, yung kanyang ambisyon na maging senador. Ganon ang ginawa ni Bato. Kaya sabi po ni Acop, ito anyang si Bato ay isang always been Duterte's loyal lapdog, focused on his career own career, rather than justice. Lahat lang pang personal nila, mga kababayan, proteksyon ng career niya, tapos ng mga barkada niya, tulad ni Pacquiao. At siyempre ng dating Pangulong Digo, wala siyang paki. Kung hindi makamit ang hustisya ng mga biktima ni Pacquiao, wala siyang paki. Kung hindi makamit ang hustisya ng mga na-AJK nila, ang importante yung sarili nila at yung kanyang mga barkada. Ganun katindi ito. Pero nagsisweldo tayong mga Filipino from the taxes of the Filipino people para sa personal nilang proteksyon. Yun ang masakit doon, mga kababayan. Kaya kung ako sa inyo, magsisik ng re-election itong si Bato, isama natin na isyot sa Inidoro sa 2025 po. Sa bagay, palubog ng palubog po yung ratings ni Bato, number 60 na lang po.
Yan ang result po ng survey ng RPMD, pinaka-latest pong survey sa mga tatakbong senador. Sabi po ni Akop, don't act anya like a canine or aso ng previous administration. Prioritize the country's interest and the general welfare of the people. Sabi po ni Akop kay De La Rosa, linikturan po, pinangaralan ng general. Akuan niya, tumakbo at nanalo bilang congressman on my own merit, not by clinging to anyone's coattails. My job niya is to uncover the truth and ensure accountability, no matter who is implicated. Sabi po ni Akop, who is known in the House for his no-nonsense attitude. Itong si Akop po, wala siyang kinikilingan. Very fair siya, kahit sinong nasa administrasyon. At sa kanya po, fairness and justice. Yan ang pinaglalaban po, mga kababayan ni Akop. Yung karapatan ng ating mga mamamayang Filipino, hindi nang kung sinong politiko. Kaya pinamukha mga kababayan ni Akop kay Bato. Ako anya, nanalo akong congressman. Never akong dumikit sa kung kanino. Nanalo ako on my own merit. Siya palpal mga kababayan si Bato. Basag na basag mga kababayan si Bato. Gusto pang sabayan ni Bato yung investigasyon ng Kongreso para siguro guluhin. Gusto rin pong magpatawag ng investigasyon dito sa naging expose ni Jimmy Guban kasi nagkasabit-sabit na. In-implicate ni Guban si Pulong pagkatapos yung asawa ni Inday, si Man Scarpio. Tropa nila. Tropa ni Bato. Si Akop serves as vice chairman of all 4 committees, yung Quad Committee, collectively known as Quad Committee, currently investigating the alleged links between Philippine offshore gaming operators, the illegal drug trade, and extrajudicial killings tied to the Duterte administration's controversial anti-drug campaign. Gustong guluhin mga kababayan ni Bato, gusto rin na magsagawa ng investigation at binanatan niya yung Congress mga kababayan. Tinawag niyang mga opportunistic at mga walang prinsipyo. Kaya umusok po si General Akop, si Congressman Akop. Buinuiltahan siya ngayon mga kababayan. So during the hearing mga kababayan kahapon ay last Friday, the Quad Committee heard testimony from former Bureau of Customs Intelligence Officer Jimmy Guban, who implicated the former President's son, si Pulong, yung kanyang bayaw na si Man Scarpio, asawa ni Inday, saka si Michael Yang na dating economic advisor ni Digong sa smuggling po ng billions worth of shabu na nakatago sa magnetic lifters sa Manila International Container Port in 2018. So banat po ni Akop na chairman ng Committee on Transportation. Bakit niya nung investigasyon ninyo sa Senado, hindi lumabas itong critical information na to? Tama. Kasi nga, magbabarkada sila. Kaya lumalabas ngayon, itong si Bato, nandiyan siya sa Senado nagtatrabaho just to protect the Duterte family. Tama ba yun? Senador siya ng Pilipinas. Ang pinaglilingkuran niya, isang pamilya. Logi yung ating mga mamamayang Pilipino. Ang nagpapasweldo ba sa kanya? Si Duterte at saka si Inday. Di ba? Or si Pacquiao. Ang nagpapasweldo sa kanya, mga mamamayang Pilipino. So kung ganyan ang kanyang attitude mga kababayan, panahon na natanggalin natin siya sa Senado. Sayang pasweldo natin. Dahil pinaglilingkuran niya mga kababayan, yung mga barkada niya. Ilan man lang ang boto ni Digong? Di ba isa lang? Lahat sila tigi-isa lang na boto? Ilan ba yung naging boto niya bilang senador? Yun ang duty niya sa kanyang mga kababayan na naglukluk sa kanya. Yun ang niniliglik niya mga kababayan. Kaya tama itong sinabi po ni General Akop, ni Congressman Akop. Kaya sabi po ni General Akop, ni Congressman Akop, Senator De La Rosa's so-called investigations were a farce
Madaling sama, drama comedy lang. Walang kakwinta-kwinta. Drama lang yung investigasyon niya. Despite his position, he conveniently ignored the involvement of individuals close to the former president. Sino yung pinoprotect niya? Tanong ni Acop, mga kababayan. Yung loyalty niya ni De La Rosa lies not with the truth, wala sa katotohanan, but with protecting his own interest in those of his political benefactors. Ganon katalim yung binitawang pananalita, mga kababayan, ni Acop. Pang sarili lang anya ninyo. Nandiyan ka para proteksyonan yung mga benefactors nyo, mga barkada ninyo. O di magsama-sama sila, mga kababayan ng mga barkada niya, kung saan sila, yun man ang talaga yung sinasabi niya, walang iwanan. So tama talagang papasukin na po yung ICC para sama-sama sila. Kaya kayo dyan sa Senado po, mga senador, huwag kayong pagagamit dito kay Bato de la Rosa. Huwag ninyong hayaang gamitin ni Bato ang institusyon ng Senado sa moro-moro niyang investigasyon para guluhin yung investigasyon ng Congress. Tama po itong sinabi ni Ako. Nagsagawaan niya siya ng investigation. Bakit niya hindi ito lumabas na sinasabi ngayon ni Guban? Yan man talaga po. Yung PDEA leaks, mga kababayan, ang intensyon nun, malinaw, para siraan yung ating administrasyon, yung ating Pangulo mismo. You just imagine, sabi ni Bato, dahil may butas, yung document, authentic daw. Nang i-cross-examine po si Morales, nagkautal-utal. Kahit yung kwento po ni Morales, malayo dito sa kwento ni Guban. Si Guban po, kahit walang script, dire-diretso niya, mga kababayan, na ikwento yung kanyang experience. Hindi man po siya nagbabasa una nang mag-present siya. Kaya nga nakita ninyo, sabi ni Congressman Dan Fernandez, ito niya yung ikuninto kanina. Basahin mo uli kung iyan na talaga yung iyong sinasabi. Tapos, ikuninto niya muli, tapos binasa yung porsyon. Walang pagkakaiba po. Ibig sabihin, memoryado niya yung detalye. So masasabi mo, it is an actual experience, hindi basado sa script. Kasi kung script lang yon, malamang sa pagtatanong, mga kababayan ng mga congressmen, pamali-mali yung sagot ni Jimmy Guban. Pero tingnan ninyo, sabi ni Congressman Ace Barbers, ito niyang we have to evaluate, thoroughly scrutinize yung mga sinasabi niya at timbangin nating maigi. Kaya yung mga minensyon niyang tao, kailangan ipatawag niya natin, tulad po ni Manasseh Scarpio, asawa ni Inday, tapos si Pulong, and other names. Kasi, inianya natin sinasabi na gospel truth na itong sinasabi ni Jimmy Guban. Pero si Bato, ano sabi doon sa pa-investigar niya, investigasyon niya sa Senado? Dahil lang sa butas, for me, to me, may butas niya, authentic. May conclusion siya agad. Yun ang pagkakaiba, mga kababayan, ng investigasyon ni Bato pagkatapos investigasyon ng Congress. In-interview si Ace Barbers, Congressman Ace Barbers, inihinga ng opinion kung ano yung tingin niya, hindi siya nagpalabas ng kung anong opinion ng konklusyon, mga kababayan. It will base niya sa committee report ng Quad Committee. After the thorough scrutiny and evaluation ng mga testimonies, ganon ang tama, mga kababayan. So si Bato po, alatang-alata kung ano yung kanyang intensyon. Pati ngayon na gusto niyang magpatawag ng investigasyon, gusto niyang sabayan, alatado ng intensyon ng Senate investigation niya is to counter the congressional investigation ginagawa ngayon. Gusto niyang guluhin, gamitin yung investigasyon para malito yung tao kung sino yung dapat paniwalaan. Di ba klarado yun, mga kababayan? Huwag kami Bato. Kaya sabi po ni Ako, nililinaw ko niya that the ongoing investigation by the House Quad Committee were driven by a genuine pursuit of justice, not political agendas. Bilang patama niya kay Bato na yung kay Bato, political agenda, survival ng mga Duterte at niya mismo, mga pangsarili lang nila
We are simply doing our duty. There's no need to fear the Quad Committee unless there's something to hide, Anya. It's becoming too obvious that Senator De La Rosa is scared. Kaya nga po, ayaw nilang humarap sa investigasyon. Si Digong ayaw humarap sa ICC, pati si Bato. Kasi mabubuking sila, mga kababayan. May tinatago kasi. Ganon din ang ginagawa ngayon na depensa ni Inday. Ang sinasabi lang niya, nang masabit yung kanyang asawa, ito niya ay political harassment. Yung ginagawa ng pamilya ninyong destabilization, ano yon? Pagkatapos ngayon na nagsasagawa ng investigasyon dito sa mga kinasangkutan ng tatay ninyo at ngayon ng buong pamilya po ninyo, sasabihin ninyo, political harassment. Sabi po ni Ako, Senator De La Rosa may have chosen to be Duterte's loyal K9, loyal na aso. But I will never compromise my principles, Anya. We will follow the evidence wherever it leads and hold those responsible accountable no matter how powerful they are, sabi po ng Antipolo congressman. Manginig ka na ba to? Never mo masisindak itong kapwa mo general na senior pa sa'yo, si General Ako. O, di ba? Kahit senador ka, hindi ka nito urungan ni General Ako na isang congressman. Ipag pinakinggan mo po si Ako sa pagtatanong sa congressional investigation, malayo po si Bato. Napaka-sharp, mga kababayan, magtanong ni Congressman Ako at napakalinis niya na magsalita. Ito yung totoong bright, mga kababayan. Pakinggan ninyo magsalita. Malayo si Bato. Si Bato parang si Inday. Hindi ma-express yung kanyang sariling maayos. Kaya tingin ko tama yung statement ni Congressman Ako nang ipamuka kay Bato. Ako naging congressman, hindi ako dumikit sa kahit kanino. On my own merit. Ikaw yung oportunista. Naging senador ka, ginamit mo si Duterte. Yan ang totoong oportunista. Ginamit mo yung close ties mo sa mga Duterte. Kaya loyal kang aso niya. Madaling sabi, hindi ka niya magiging senador kung hindi ka dumikit sa Duterte. Kaya hindi man siya naglilingkod, mga kababayan, sa mga mamamayang Pilipino, kundi sa interes ng mga Duterte. Walang iwanan daw. What? Ganon. Malayo po si Bato sa talino ni Ako, Congressman Ako. Ito yung dapat maging senador. Bright. Ito, butas lang po. Dahil lang sa butas, naniwalang authentic. Pag ganyan yung senador, mga kababayan, talagang walang patutunguhan yung ating senado. Dagdagan pa ni Robin Padilla. Di ba? So, hindi lang si Akop yung bumanat kay Bato, pati si Franz Castro po. Yan po sabi dito, De La Rosa criticized for saying there is conspiracy versus him at saka yung dating Pangulong Digong. Ibig sabihin, may sabuatan para ipin down sila. Sabi po ni AK Party List and House Deputy Minority Leader Franz Castro, wala niyang basihan. And it's just a diversionary niya yung ginagawa ni Bato. Castro was referring to the August 16 statement of De La Rosa saying he felt that people from the administration of President Ferdinand Marcos Jr. are working with the leftists in Yielos to pin down Duterte and his allies. Ito na pag-usapan na natin ito. Sabi ko, imposible man na magsabuatan yung mga Yielos tapos mga leftists makipagsabuatan sa administrasyon na yung mga Yielos at leftists anti-Marcos. Anti-Duterte sila, anti-Marcos. Paano makipagsabuatan si President Marcos Jr. sa kanila? Yung mga leftists nasa minority. Hindi mo sila madiktahan, lalo na yung mga Yelo. Ganon din. May sarili silang agenda, may sariling mundo. Nag-propose nga si Trillanes po
sa mga dilawan na makipag-alyansa sa midterm election. Ayaw po. Nagsarili silang line up, mga kababayan. Si Kiko, si Bam, si Chel. Nagsariling grupo sila. Kasi anti-Marcos sila. Anti-Marcos, anti-Duterte. Yung mga leftists, nakikipag-alyansa sa mga yelo kasi magkakakulay sila. Pero yung mag-akusa ka na nakipagsabuatan sila sa Marcos administration para lang ipin-down sila, yung mga Duterte. Malayo sa katotohanan po, itong investigasyon, halimbawa, sa war on drugs, itong kinasangkutan nila sa ICC. Ang nag-initiate niyan, mga kababayan, yung mga militant congressmen, tapos sina Trillanes, kasi si Trillanes dilawan, tapos inaako sa yung Marcos administration na nakipagsabuatan. Wala pang Marcos administration, may kaso na kayo sa ICC. Di ba? Inaabol na kayo, turo kayo ng turo sa Marcos administration. Ang kinasadlakan ninyong problema, kayo ang may gawa. O ngayon, inaabol kayo nitong mga yelos and leftists, tapos idadamay ninyo si President Bongbong Marcos? Malabo po ang inyong mga akusasyon? Yes, sabi rito sa balita. For instance, De La Rosa mentioned how the administration allegedly used the Makabayan bloc to call out the office of the Vice President on the Department of Education's proposed intelligence funds. Senator De La Rosa is jumping out of his skin every time he is being made to account for his role in the extrajudicial killings. During the fake drug war of the Duterte administration, sabi po ni Castro, first, he played nonchalant on the issue. Ibig sabihin po, una niya, parang relax lang siya. Kalma lang, pero ngayon panic mode na. Taranta na sila, mga kababayan. Taging sinasabi ni Bato, sige niya, do it. Ganon sila eh. Tina-challenge pa yung tina-challenge pa ni Digong yung ICC. Come. O ngayon po, taranta na sila. Sabi nga natin, be careful of what you say kasi, or what you wish. Kasi baka yung wish mo, yung sinasabi mo, mangyari. Di ba? Second, when he left, he felt the ICC hit is increasing. He begged Marcos Jr. to protect him from the International Criminal Court. Biglang sumuksok sa saya, nagmamakaawa. Ngayon, bumakbak si Digong sa Marcos, siniraan ang siniraan. Tapos kayo ngayon. Sabi po ni Rimulya, we are not in the business of blocking the Interpol amid the ICC drug probe. Madaling sabi, libre niya kayong pumasok dito. Taranta si Bato. Third, he tried to divert the issue by launching red tagging hearings. And now he is saying that there is a conspiracy to nail him in former President Rodrigo Duterte and his ilk. Nawala na po sa katinoan si Bato. Hindi na nag-iisip na never po makikipagsabuatan yung Dilawan at Makabayan Bloc sa Marcos administration kasi ever since po, yung mga taong yan, allergic sa mga Marcos. Never again po ang kanilang slogan palagi. Tama? Never again to the Marcos. Paano makipagsabuatan yan? So sabi po ni Castro, all we want, the lawmaker stress that the need for De La Rosa to get his facts straight and not just go out screaming conspiracy theories. All we want, is transparency, accountability, and justice for the transgressions of the past administration. Yan lang ang gusto nila po. Panagutin kayo, kahit sino pa, Marcos, hindi Marcos ang nasa posisyon. Ang habol po nitong mga makabayan, hustisya, papanagutin kayo sa inyong mga pagkakasala, yung transgressions ninyong ginawa.
Yan daming namatay po. Ang order ni Digong, kill, kill, kill. Di ba? Mas matindi pa po yung casualty. Mas marami pa sa Yolanda, Super Typhoon Yolanda. 6,000 plus yung Super Typhoon Yolanda. Close to 30,000 yung war on drugs ni Maudigs. Saan kanyan pulutin mga kababayan? Na pwede man pala yung bloodless war on drugs tulad ng ginagawa ngayon ng Marcos administration. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga British tourist po. Ito naman po, mga taga Denmark. Ito Indian National. Ito naman po yung binibenta naming bagong product online, iGlow Serum. Whitening po siya, made in South Korea. Tingnan niyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas on Facebook. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid lang sa mga pulses in affected area. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ngayon siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.